Pinagdiriwang ngayon ng PhilHealth ang kanilang ika-30 anibersaryo. At sa nakalipas na maraming taon, marami sa ating mga kababayan ang nakatanggap ng serbisyo at benepisyo mula sa ahensya. Para pag-usapan ang iba pa nilang mga programa, makakausap natin sa linya ng telepono si PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Edwin Mercado. Magandang tanghali po, Dr. Mercado. Gandang tanghali, Ma'am Princess, at sa lahat ng ating tagapakinig. Ayan, Dr. Mercado, happy anniversary po sa PhilHealth. Ngayon po ay isa sa malawakang reforma ng sektor ng kalusugan ay ang bigyan ng akses ang lahat ng Pilipino sa dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Ngayon pa, paano po ba sinisiguro ng PhilHealth na maayos na naipatutupad ang mga programa alinsunod sa ating Universal Healthcare Law? Yung direktiba pong binigay ng ating mahal na Pangulo ay tuloy-tuloy po ang serbisyo at palawigin pa ang benepisyo. So kami po ngayon nagbabalangkas ng mga alituntunin para pag-aralan po kung ano po yung mga kasong talagang napakalaki po ang inilalabas ng ating mga miyembro sa sarili nilang bulsa. So kami po ay tutukoy ng mga sakit na ito o mga procedure na ito. At yun po ay aaralin namin at bibigyan po namin ng priority. Yung isa pa rin pong tinututukan namin ay yung tinatawag na primary care, kung saan po ay tinitiyak natin na ang pasyente ay maagang magagamot para hindi lumala ang sakit. At parang meron hong gatekeeper o primary care na siyang maninigurong ang pasyente o ang miyembro ay nananatiling malusog. So yun po yung aming mga pinofocus sa unang mga buwan ng aking liderato. So Doc, nasa ilan na po ba ngayon ang mga accredited PhilHealth accredited hospital sa bansa? At kung saklaw din po ba ng benepisyo ng PhilHealth ang mga emergency healthcare services? Yung pong affiliation po ng ating mga hospital ay palalawigin pa natin, lalo po doon sa aspeto nga nung primary care. Karamihan po sa hospital natin ay nakatutok doon po sa pag nagkasakit na eh. So hihikayatin din ho natin na sila ay maging provider ng primary care. At yung pong sa emergency po ay ano na po yun, actually po ay meron na hong nilabas na mga direktiba, pero inaayos lang po namin internally kung nakaayos na po yung aming IT system, kasi po yan ay importante para pag nag-file po ng mga claims yung ating mga provider ay mabilis po nating mapoproseso yung kanilang mga billing. So bigyan nyo lang po kami ng konti pang panahon para po maayos namin internally yung proseso po namin. Okay, Doc, nabanggit niyo po yung pagpapalawig sa inyong mga serbisyo. Kasama po ba dito yung pagpapalawig pa sa mga schools, clinic, itong mga healthcare services na ibinibigay ng PhilHealth? So, yun nga po ang kaakibat nung primary care o konsulta. Ang tinutukoy po niyo ay yung mga eskwelahan. Nilinawin ko lang po. Yes po, yes. Yes, Dr. Mercado. Yes po, patungkol po sa pagpapalawig ng mga healthcare services sa mga school clinics, sa mga eskwelahan. Apo. Actually po, magandang tanong po yan kasi nga po ang ating mga kabataan ay mas malimit na doon may access, kumbaga doon malimit na mas maraming oras ang ginugugol sa mga paaralan. At actually kahapon po may kausap kaming isang local government official at sinasabi nga na kung pwede yung school at yung local government ay mag-usap para yung pong konsulta. For example po, merong clinic sa loob ng school pero wala po silang x-ray o walang mga panlaboratorio, at ang isang bayan naman po ay may rural health unit na merong laboratorio at mga kagamitan, ay kung pwede pong magkaroon ng magandang coordination. So yun po ay pinag-iisipan na po at may task force na po kaming kinreate para po pag-aralan yun. Hopefully po within a few months maibahagi po namin sa inyo kung ano po ang napag-usapan dito sa task force.
Pagdating naman po, Doc, sa mga status nitong consulta providers, paano po ba ito lubos na makakatulong sa ating mga kababayan? At ngayon, ano po yung partikular na tinututukan nyo naman sa PhilHealth para mapalawak pa yung paghatid ng serbisyo? So yun nga po ang napapakinig ko na feedback, parang hindi ho ganun karami ang nag-a-affiliate as consulta provider. So mukha pong yung komunikasyon namin ang nagkukulang, kaya po papaliwanag namin mabuti, lalo na po dun sa mga local government na natatakot dahil baka daw hindi sila mabayaran. At kung sapat po yung tinatawag namin capitation fee, kasi ang bayaran po sa konsulta ay kada per member per year, kada miyembro po na taunang binabayaran po yung premium o yung kanilang gagastusin. So parang kung baga ho sa usapang ay parang pakyawan. So yun po ang binabalangkas namin at gagawa po kami ng mga communication materials para ipakita na ito po ay sustainable. Okay. Bilang panghuli na lang po, Doc Mercado, may mensahe na lang po ba kayo sa publiko, lalo na ngayon at anniversary ng PhilHealth? Simple lang po ang aming anniversary celebration. Meron po kaming dinaos na economical mass sa buong kapuluan. Sabay-sabay pong nagkaroon ng misa. At ngayon pong hapon nga, meron pa po kaming board meeting. So tuloy-tuloy po ang trabaho. Ang mas importante po ay matugunan namin at mabigyan po ng pansin yung mga pangangailangan ng miyembro natin. Kaya po ngayong hapon sa board meeting nga po yung babalangkasin namin at tatalakayin yung mga iba pa pong napakahalagang mga babaguhin namin as regards yung mga denied claims, yung mga return to hospital claims ng ating provider para mas mapabilis po nga ang pagbabayad. So abangan lang po natin kapag na-approve na po at na-set up po namin yung sistema. Okay, maraming salamat PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Edwin Mercado.